Handa na mga tol ang Estados Unidos na magpadala ng ikalawang Typhoon missile dito sa Pilipinas. Well, depende daw yan mga tol kung papayag ang ating gobyerno. Aba, syempre naman mga tol, bakit natin tatanggihan ng isang biyaya, di ba? Ito'y magagamit natin bilang depensa, deterrence natin mga tol dito sa ating soberanya. 'Di ba? Lalong-lalo na alam niyo naman ang sitwasyon natin mga tol, inaapi-api tayo, 'di ba? So ito panoorin natin ang balita mula rito sa PTV Philippines. Sabing ganon, AFP nakahanda na mga tol kung sakaling magpadala na ang Amerika ng isa pang Typhoon missile system sa Pilipinas. Ang Amerika mga tol, ayon sa report, handa na silang ipadala yung isa pang Typhoon missile dito. Alam nyo naman, etong Typhoon missile na to mga tol, iniiwasan at kinatatakutan to ng China at talagang galit na galit sila dahil nandirito pa rin sa Pilipinas yung isa, yung hinatid dito nung nakaraang taon pa at gusto nga nilang ipabalik na yon, ipasoli na sa Amerika. Pero wag ka ha, imbis na isole mga tol, magkakaroon pa ng isa pa. Another one. Ako po, ano kaya magiging reaction nila rito? Panoorin natin to mga tol. Bago yan, huwag mong kalimutan mag-subscribe dito po sa ating YouTube channel kung trip mo yung mga ganitong klaseng reaction video, commentary, opinion, criticism at kung ano-ano pa na may kinalaman syempre sa mga kaganapan sa loob at labas ng ating bansa. Huwag na natin patagalin pa. Panoorin na natin to. Hindi lang isa, kundi posibleng maging dalawa pa ang Typhoon missile system na nasa Pilipinas. Base sa mga lumabas na ulat, nakahanda ang US na magpadala ng panibagong Typhoon missile system kung papayag ang gobyerno ng Pilipinas. Ayan na, kung papayag ang gobyerno ng Pilipinas. Sa tingin ninyo mga tol, ito ba'y tatanggihan pa ng ating gobyerno? Gusto nga nating bumili niyan eh. 'Di ba ang sabi nga nung AFP, kung naaalala ninyo yung interview dati kay Romeo Bronner, kay General Romeo Bronner, kung siya nga lang ang masusunod mga tol, wag nang alisin yung Typhoon missile na nandirito na sa Pilipinas, 'di ba? Dito na lang 'yon habang buhay. So ngayon, balak pa ng Amerika na magpadala pa ulit ng isa pa. Ba't natin tatanggihan, 'di ba? Gusto nga nating bumili niyan eh. Ayon sa isang US Defense official, noong Abril ng nakaraang taon pa nang dumating ang naturang kagamitan sa bansa na itinampok sa balikatan at iba pang mga pagsasanay. Ayos yan mga tol. Kung ako tatanungin, good job, good job. Kinumpirma ng Philippine Army noong nakaraang linggo na nananatili pa ito sa Pilipinas. Welcome naman sa Armed Forces of the Philippines na magkaroon ng panibagong Typhoon missile system na bahagi ng deterrence. Nagpapatuloy rin ang familiarization sa ating mga tropa pagdating sa paggamit ng mga ganitong uri ng modernong kapabilidad. Diba, narinig niyo yung sinabi? Magagamit natin to bilang deterrence o pamigil, mga tola, pamigil sa mga agresyon, sa mga gustong gumawa ng mga kabulastugan. Mga tol, yung mga pagpasok sa ating soberanya, yung mga pag-aangkin ng ating teritoryo, mga tol. Tulad nga nung sinabi ni Professor Renato Castro, di Castro, di ba? Oo, mahalaga yung pakikipag-usap. Mahalaga yung diplomasya, pero dapat yan ay binaback-upan mo ng military forces mo. Kasi kung puro ka lang pakikipag-usap pero mahina ka mga tol, hindi ka papansinin ng bully. Bubulihin ka pa lalo niyan. 'Di ba? Ganun naman talaga ang realidad Tanggapin na natin 'yon. Hindi pwedeng hindi pwede nating makuha sa pakiusapan lang, lalo na ang pinag-uusapan natin dito angkinan ng mga lupain, ng mga teritoryo, 'di ba? Hindi natin basta-basta pwedeng pakiusapan ng ng ganun lang. Ibalik nyo na sa amin yung mga sinakop nyong teritoryo, yung mga artificial island nyo na nandirito sa loob ng exclusive economic zone. Diba? O wag nyo namang harasin na yung mga mangingisda namin. Malinaw nga Malinaw yung sinasabi ng China mga tol na tayo ay lumalabag daw o pumapasok sa kanilang teritoryo. Diba? Actually, nasa kanila na ang bola, wala na sa atin So, kailangan talaga nating magpalakas ng ating military at kailangan natin ng mga ganitong klaseng sandata, lalo't hindi pa natin kayang bumili pa, diba? So, tuloy natin. Ito po nga Typhoon missile system, hindi lang po ito armas. It is a symbol of deterrence and not aggression. Ang ibig sabihin po nito, no, habang may ganitong sistema po,
mas mataas ang posibilidad na hindi natin kailangan itong gamitin. Na-enhance po nito no, yung ating multi-domain defense posture, particularly po dito sa ating Indo-Pacific Theater. Mahusay yung pagkakapaliwanag ni Colonel Francel Padilla. No? Kasi ang pinapalabas ng China, posible daw nating gamitin yan sa kanila. Imagine nyo mga tol, tayo pa ang pinagbibintangan ganun. Sabi nga rito ni Colonel Francel Padilla, ito'y deterrence. Habang nandirito yan mga tol, habang nandirito yung sistema, mas may posibilidad daw mga tol na hindi natin kailangan na i-enhance o kailangan gamitin yung mga ganitong klaseng sandata. Kasi nga mga tol, pagpalagay na lang natin sa small scale, kapag tayo ay inaapi, ginegera o kaya alimbawa na lang sa mga bully sa school, kapag tayo'y binubuli, kapag tayo'y inaapi, alimbawa kinukuhanan tayo ng baon, lagi tayong inaaway, para matigil yung ginagawa nila sa atin, yung pang-aaway nila at panghihingi nila ng baon, kailangan meron tayong malakas na puwersa. It's either may kasama tayong mga malalaki din, may kasama tayong mga backup o tayo mismo magpalakas at iiwasan na nila tayo. Hindi sila lalong makikipagsagupa sa atin. 'Di ba? Kaya nga deterrence pamigil. Domain defense posture, particularly po dito sa ating Indo-Pacific Theater. Dati nang umalma ang China at inaasahan ng may komento muli sila Malamang. kung magiging dalawa pa ang Typhoon missile sa Pilipinas. Isa nga lang 'di ba? Naghihimutok na sila ngayon pa kaya magiging dalawa. Ang layunin po ng AFP ay malinaw. Depensa po, hindi provokasyon. Ang depensa po, hindi pananakot, kundi karapatan po ito. Tama. Hindi natin kontrolado po ang reaksyon ng iba, pero kontrolado naman po natin ang ating intensyon. Tama. At itong intensyon na ito ay malinaw, protektahan po ang sambayanan at ang ating soberenya. Ang ganda ng sagot ni Colonel, hindi natin kontrolado kung anong reaksyon nila. Isa pa karapatan natin to Bakit? Meron tayong sariling soberanya. Sovereign state mga tol, sovereign country. Meron tayong sarili nating bandila. Ibig sabihin isa tayong bansa. May karapatan tayong palakasin. May karapatan tayong paunlarin yung ating sandatahan mga tol. Tulad na lamang ng ginagawa nila. O di ba nga sila? Palakas sila ng palakas, parami yung mga barko nila, gumagawa sila ng kanilang mga nuclear arsenal. O, meron bang pumipigil sa kanila? Bakit? Karapatan nila yun bilang isang bansa. Di karapatan din natin to mga tol. Bilang isang bansa na palakasin natin yung ating hukbo. I-modernize natin yung ating military. O bakit nila tayo pipigilan, di ba? Kalokohan talaga yung mga ginagawa nila Para naman sa isang eksperto, hindi lang ito bahagi ng depensa ng Pilipinas, kundi paghahanda rin ng US sa posibleng pagsakop ng China sa totoo naman. Taiwan. Ang priority ng Amerika ngayon is to develop deterrence against China, of course, relative sa binabalak ng China sa Taiwan. Totoo rin naman yung sinasabi ni Professor Renato de Castro. Mautak din ng Amerika, ipinuposisyon na nila mga tol paikot. Kumbaga pinapalibutan na nila para wag matuloy itong gerang to. Kasi kumbaga sige subukan mo. 'Di ba? Halimbawa, merong nang hostage, 'di ba? Para pigilin yung hostage taker na saktan yung kanyang biktima, 'di ba? Papalibutan na siya ng mga pulis. O sige, subukan mo. Kung gusto mo pang makalabas dito ng maayos, sumuko ka na lang, parang ganoon. Para mapigilan ang China sa pagsakop sa Taiwan, ang ginawa ng US, pinuposisyon na nila yung kanilang mga armada. Nandiyan yung, of course, yung Typhoon, and of course, yung Nemesis na deploy ng US Marine Corps, at marami pa yan. No, at bilang, of course, pinakamalapit na bansa sa Taiwan, maapektuhan din tayo niyan. Kaya yung ginagawa ng Amerika, kumbaga, converges without interest na i-maintain yung status quo sa Taiwan. Samantala, formal na inanunsyo nitong weekend ng Department of National Defense ang pagbili ng 12 dagdag na FA-50 jets mula sa Korea Aerospace Industries bilang bahagi ng AFP modernization sa ilalim ng Philippine Air Force. Mahusay. Nagkakahalaga ang kontrata ng $700 million kung saan kasama rito ang iba pang kinakailangang kagamitan, logistics support at information system. $700 million na yun para yun sa 12 na fighter jets at kasama na nga din dito yung integrated logistics support,
Training and Logistics Information System. Hindi gaya sa mga naunang FA-50 na dumating noong 2015 hanggang 2017. Mas moderno ang bibilhing FA-50 Block 70 na mayroong advanced avionics, modern radar systems Ayos. at extended operational range na magpapalakas sa air defense capability ng bansa Ayos. alinsunod sa Comprehensive Archipelagic Defense Concept ng DND. By phase ang delivery sa mga bagong FA-50 Light Combat Aircraft sa loob ng 5 taon o hanggang 2030. Hanggang 2030 para mapuno yung 12 na yun. Patrick De Jesus. Kung titignan mo matagal pero ganun talaga eh. Hindi naman kasi yan yung tipong ready-made na tapos i-deliver na lang agad-agad. Siyempre may pagkakataon din ang ating bansa na i-ready yung pambayad natin dyan mga tol. Kasi unti-unti rin ang pagbabayad dyan. Di naman isang buhos yan mga tol eh. Anyway, bilang mga Pilipino, ano ang masasabi mo? Pabor ka ba sa tingin mo? Pabor ka ba na magpadala ulit ang panibagong Typhoon missile dito ang US? At ano ang masasabi mo sa ating gobyerno? Dapat ba silang pumayag o hindi sila dapat pumayag? Comment ka sa ibaba mga tol. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobaldi. Peace out.